nga mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. Siyempre available din po sila sa installment, ilalagay ko dyan sa screen nyo para at least meron tayong reference. So sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya? Comment nyo naman yan at para sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede yung i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos siya. So yun nga mga boss no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle tayo nagkakahalaga ng 128,900 kapag kinuha nyo ng cash at syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. So sa lahat nga pala ng mga nakagamit sa ng ganitong motorcycle, baka pwede i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun ang mga boss no, sa lahat ng mga naghahanap ng update para sa SIM Naga 155, available na po dito sa may Mitsubishi San Rafael branch. Okay, so kung naghahanap ka ng affordable, magandang specs, diba? So budget friendly din ang isang to, full pack yung kanyang specification. So yun ang mga boss no, ngayon 2026, makita na rin natin na merong available sa kasa nila. Dito lang to sa may Mitsubishi Plaradel branch. Meron silang isang unit dito na kulay gray. At di rin ako masyadong familiar dito sa colorway niya. So may pagka-gray tapos parang chameleon color yung yung datingan niya. Dito sa may Mitsubishi San Rafael branch, itong SIM Naga 155. Ayan, kita niyo naman to. Diba? Napaka-robotics nung kanyang itsura, napaka-futuristic talaga. Halos labanan na ng mga futuristic na design ngayon. So isa na to si SIM Naga 155 sa mga mare-recommend natin pagdating sa maxi scooter. Maganda yung specs, maganda yung presyo, nasa 119,900 na lang ang isang to. Tapos meron tayong ABS, naka traction control na rin tayo rito. Yan, dual channel ABS na to. Tingnan nyo yung design niya rito, meron tayong windshield na maliit lang din, no? Tapos yung signal light niya nandito sa taas, so ingat din tayo rito na masagi ito kasi sobrang tigas niya. Ayan, LED na rin yan. Pagbaba natin dito, meron tayong LED rin. Ito yung high and low niya. Daytime running light, parang naging mata. Tapos dito parang pisngi. Tapos ito yung parang naging buhok no? Tapos may mga sharp design din tayo rito. Naka-telescopic fork, reflector, dual pad caliper, single disc brake tayo rito, may ABS. Ang size dito sa harap, yung gulong niya ay 120 by 70 by 13. Naka-tubeless na rin tayo rito. Ayan. So yung ating side, nandito yung SIM Naga. Okay, tinatanggal pa yung plastic niyan kung gusto yung tanggalin. Pero yan yung itsura niya. Then may extension ng paa, maluwag yung gulay board natin dito. Dito nilalagay yung battery sa side na to. Okay, so meron tayong design dito na parang Iron Man yung datingan. Sa kanya panel gauge, naka fully digital tayo. Ayan, may set and select, naka naked handlebar, maganda yung switches, meron tayong kill switch, electric starter. So naka automatic on na yung ating ilaw kapag nag engine start tayo rito. Lever natin makapal. Ayan, tapos yung grip niya maganda. Gusto ko yung design na ito. Tapos makapit din. Throttle niya sobrang babaw. Metal naman yung dulo na ito. Ayan, sa side naman may flashing tayo dito or passing light. Ayan, high and low, hazard switch, signal light, and busina. Yung ating lever, smooth lang din. Ayan, pagbabakita na rin natin dito sa kasa nila na may available ng Cruisim GT150. Okay, so napakaganda ng specs na ito. Ang ganda rin ng forma na ito, kaya ikutan na natin para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available po rito ng isang unit. Okay, para siyang gray and parang purple yung datingan niya. So kasi kapag nag side to side ka, makikita mo yung difference Okay, so ayun, kagandahan dito yung colorway niya. Napaka minimalist ng itsura niya, napaka konti lang ng kanyang decals. And then sa specs, sa price, masasabi natin na overall approve na approve para sa atin. Okay, ikutan na natin. So meron tayo rito windshield. Ito is parang smoke type. Medyo siya, medyo kulay itim. Okay, ayan may pagka black siya yung design niya, pero hindi siya yung tinted na tinted.
Meron tayong maliit na details dito. Yung iporman natin dito, parang nakalutang to. Parang nakalutang siya, di ba? So may SYM tayo na emblem, may parang carbon fiber finish dito. Yung ating headlight is LED, meron tayong park light dito or daytime running light. Dito naman sa side yung kanyang signal light, and dito sa ilalim para siyang may winglet. Okay, may maliliit din siyang details dito. May maliliit din siyang parang details dito. Ayan, hindi ko alam kung decals ba to or talagang nandyan na siya. Pero mukha siyang decals. Ayan, so naka-telescopic fork, meron tayong reflector, side by side naman yan. Yung kanyang fender, maganda yung kanyang plastic na ginamit dito. Meron tayong nakalagay na TCS. Okay, yung traction control niya, may ABS na rin yan. Yan, mahaba rin yung fender dito. Yung sa likod, hindi naka-open, so mas madaling linisin, lalo kapag may mga putek. So sa kanyang tires, naka-CST na rin tayo rito. Ang size dito ay 190 by 14. Naka-tubeless na rin tayo rito. Naka-single disc brake, naka-dual pad caliper, at ito yung kanya natin. Ito yung ating ignition, maganda yung ano niya, no? Ignition niya. Keyless na rin yan, tapos meron tayong emergency key dito. Ayan. Okay. So meron tayong USB charging port, dalawa na yan, Type C and Type A. May utility hook tayo rito. Okay, ayan. So pwede yung itago kung hindi nyo kailangan. Maluwag yung ating compartment ulit. Tama, compartment or side pocket natin dito. So pwede tayo rito maglagay ng mga bottled water, pwedeng inumin, diba? Tapos dito naman yung ating gas tank. Ayan. Sa upuan, makapal yung foam niya. Sobrang kapal neto. Kaya kung gusto nyo patabasan pa, pwede para maabot nyo yung mga 5 to na kagaya ko. Ayan, may mga stitches tayo rito. Stitches din dito. Stitches din dito. Tapos makapal din yung foam para sa OBR. Sobrang luwag nung ating compartment. Parang kasya rito yung full face helmet na isa. May helmet hook tayo rito. Ayan ang itsura niya. Diba? Talagang napaka-spacious nung nung compartment. So, meron din dito, oh, para saan to? Helmet hook din. So pwede kayong magsabit pa ulit, 'di ba? So yung kanyang grab bar, solid, metal naman din 'yan. Tapos magkabukod yung assembly niya. Ayan, so sara natin. Meron din tayong panggilid. Ito pala yung ating foot pegs. Hindi siya basta-basta na-open, pero pag pinupush siya, ayan, saka siya mag-open. Ayan, di ba? Maririnig niyo na lock siya. Okay, ganyan. Ganda. So yung kanyang shock, nakapahiga. Okay. Tapos malaki siya, adjustable. And yung ating panggilid, ayan, may mga parang carbon fiber finish tayo rito. Tsaka makikita mo yung quality ng mga materials na ginamit ni SYM. May naka-engrave dito or naka-emboss pa. Naka-engrave na SYM. Ayan. So meron tayong malinis dito sa likod. Kita nyo naman yan. Hindi natin makita yung mga wire, throttle body. Tagong-tago talaga siya rito. Yung kanyang ating yung ABS. Ayos, no? Harapat likod dyan may ABS. Ganda yung mugs. Okay. So sa side naman, dito naman sa side, makita natin may mga pakurba na design. Ayan, hanggang dito. So may extension ng paa. Okay, may side stand kill switch din tayo rito. Yung foot pegs para sa angkas, ito yung itsura nya, oh. Parang sa PCX yung datingan nya. Ang ganda ng itsura. Dito may maliliit na details dito. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design. Okay, dito matte finish. Sa gitna, may matte finish din tayo rito. Meron tayong utility hook. Pag di natin kailangan, pwede nating itago. Dito yung gas tank natin. Kung ating ignition is naka-keyless, pero meron tayo ritong secret key or emergency key. Ayan. So may USB charging port na rin pala tayo rito. Dalawa na rin yan, Type C and Type A. Okay. At sa ating panel, meron tayong digital panel at meron tayong mode and select. Ayan, or set. Meron tayong signal light, engine check, pag naka-oil check, ayan, engine check. ABS, yung kanyang gas tank. Temperature, pag naka-high beam, and traction control. Ayan. Sa handlebar, kita naman natin, ang ganda ng itsura ng handlebar na ito. Naka-upright position, may para tayong mga rito, carbon fiber finish, may emblem ng SYM. Yun nga, yung gaya na sabi ko, yung mga switches nila, parang ordinary plastic lang din na ginagamit ni SYM. Ayan, yung
kanyang front brake, smooth naman. May hazard switch, kill switch. Naka-automatic on na yung ating ilaw dito pag nag-engine start tayo. Electric starter, yung grip natin dito makapit. Throttle, sobrang babaw. Meron din tayong flasher, high and low, signal light, busina. Ayan. So yung grip ang kapit na ito. Sa upuan, ito ang lapad. Ang kapal din ng foam na ginamit nila rito. So rider, ayan, may mga stitches din tayo rito. Dito rin ang ating tire hugger, sambuo. Ang fender dito kasama na to. So kaya kapag nasira to, isang buo mo papalitan yan. Diba? Meron din siyang ganito. Yan, yung fender niya. Malapad din. Tapos yung size dito sa likod, naka CST tires na rin pala to. Yan, 130/70 by 13. Yung size dito sa likod. Ayan, kapit ng gulong ha, CST tires yan. Yan, so may plate light na rin tayo rito. Reflector, yung signal light niya nandito sa baba. Ingat din tayo rito, baka masagi siya. Sobrang delicate to pagdating sa mga parking na talagang hindi maingat yung iba. Lagay ng plate, metal din. Fender natin malapad. Yung ating tambucho, ito yung tsura niya. Pero hindi natin pwedeng tanggalin kasi bagong-bago pa lang to. Kararating pa lang ito. Pero maganda siya. Meron din siyang cover. Single disc brake din tayo rito, and then may ABS na rin yung tires niya. Ayan, yung tires tuloy yung motorcycle na to. Ayan, may ABS na rin tayo rito. So dito naman sa side, meron din tayo rito radiator, may cover na rin tayo rito. Ayan. So tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026 para dito sa may Simnaga 155. So puntahan nyo na lang dito sa pinakamalapit dito. Okay, ito yung Mitsukoshi San Rafael branch. Meron din sila sa Baliwag, sa may Pulilan, sa may saan pa ba? Basta marami silang branch dito sa Bulacan. Puntahan nyo na lang dito. Okay? Nice siya. Dito rin sa side na to. So dito pa lang sa OBR ang lapad na nung foam na ginamit to. Tapos para tayong naka-camelback dito kasi pwedeng sumandal dito yung rider. Ang kapal ganyan kakapal Tapos sa ilalim, meron tayong helmet hook dito. Ang lawak din ng ating compartment. Ayan, nandito yung mga basic tools. Yung battery natin dito, yung side mirror. Dito pala nilalagay yung battery. Ayan. Okay, sa side naman, meron tayong Cruise Sim GT. May emblem tayo dyan na maganda. Premium yung datingan nito. And sa ating panggilid, meron tayong SYM dito na naka-emboss. Wala tayong kickstart dito. Naka-dual shock tayo rito, adjustable. Meron din tayo rito tire hugger. Naka-single disc brake, single pot caliper, and CST na rin yung tires niya. Yung size naman dito ay 120/80 by 14. Naka-tubeless na rin tayo. So, eto naman, tinatanggal din to. Kung gusto nyo maglagay ng top box, ready na rin yan. Ito, metal. Okay, metal yan. So, malapad din yung ating grab bar. Naka-ready na rin tayo sa top box. Yung ating tail light is maganda rin. Kakaiba rin yung design. Signal light natin, andito sa side na to. Okay, ito yung pinaka-tail light nya. Reflector, may plate light na rin tayo rito. Ang lapad ng ating fender. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho natin dito. Swing arm, mayroon din tayo rito. May ABS din tayo rito sa likod. Naka-radiator na rin tayo rito. At may cover na rin. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ng Cruise Sim GT150? Available po yan dito ng isang unit sa Mitsukoshi Plaridel branch. So puntahan nyo na lang. Sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos siya.